sa bawat isa sa atin. Magandang umaga sa ating Panginoon. Napakabuti talaga ng Panginoon na tayo ay binigyan ng panibagong buhay, panibagong lakas. At sa umaga nito, bago tayo mag-umpisa sa ating devotion, tayo po ay manalangin. Sama-sama po tayong manalangin. Panginoon, sa oras na ito, kami nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, O Lord God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, O Diyos, dahil binigyan mo kami ng panibagong araw. Napakaganda ng umagang ito, O Lord God. At hindi namin sasayangin ang araw na ito sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo. Dalangin po namin sa inyo, Ama, at sa iyong banal na Espiritu, sa aming Panginoong Jesus. Samahan niyo po kami sa aming devotion na ikaw po, O Diyos, ang siyang aming maitaas, O Lord God, at magkaroon kami ng panibagong lakas. Ang mga burdens namin, O Lord God, ay mawala, O Lord God, at magkaroon kami, O Lord God, ng panibagong pag-asa. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa lahat, O Lord God, ng mga kabutihan mo, sa iyo lahat ng kapapurihan. Pasasalamat, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Makibukas po kayo sa akin sa Aklat ng Isaiah, kabanatang 4 po. Talatang 31, Isaiah 40 verse 31, kung inyo na po natatagpuan, ito po nakalagay po, ito po nakalagay sa Tagalog version po. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad siyang gayang isang agila, tumakbo man siya ay hindi mapapagod, lumakad man sila ay hindi manghihina. Ito din isa sa mga verses na masyado ng pudpud, pero dito po binibigyan tayo ng refreshment ng Panginoon na minsan napapagod tayo, 'di ba? Physically, araw-araw marami tayong mga problema, emotionally, spiritually, nakikipag-battle tayo. May mga araw na parang ubos na ang lakas natin dahil sa mga responsibilities natin, sa mga problema natin, emotion, sa mga pressure sa buhay natin, sa mga finances, sa mga bayarin natin. At pero pinapaalala ng verse na ito na ang tunay na lakas natin ay hindi galing sa sarili, kung hindi ito ay galing sa kakayanan ng ating Panginoon. Kapag natutunan nating magtiwala at umasa sa Kanya, siya ang nagbibigay ng bagong lakas. Hindi ibig sabihin na mawawala na yung problema natin or mama-maximize ang mga problema natin, pero binibigyan niya tayo ng kakayanang harapin ang lahat ng mga ito. Kung ba nagkakaroon tayo ng panibagong lakas, isipin natin na ang kasama natin ang Panginoon. Sino ba ang Panginoon? Di ba siya ang lumikha ng langit at ng lupa? So ano ba yung problema? Ang problema natin maliit lang yun. Kung titingnan natin sa kalangitan, kung nandun ka sa mataas, hindi mo nga makikita yung nasa ilalim, kung lalo pag nasa ulap pa na. So how much more pa yung problema natin, maliit lang yun compare sa daigdig, sa magandang langit at lupa na nilikha ng Panginoon sa atin. So dito po meron po tayong tatalakayin na 3 lesson lamang po. Number 1 po, ang Diyos ang source ng tunay na lakas. Makikita po natin yun sa pauna kanina. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Pinaalala nito na kapag ang pag-asa natin ay nasa Diyos, siya ang magre-renew ng lakas natin kahit pagod na tayo. And number 2 po, kailangan nating matutong maghintay at magtiwala sa Kanya. Yung paghihintay, alam po natin ang paghihintay ay napakahirap. Napakahirap talaga. Isa ito sa mga pinakahirap na trabaho ang mag-antay at maging ang pagtiwala, di ba? Kasi pwedeng magtiwala, nawawala ang pagtitiwala, at pag nawala ang tiwala natin sa isang tao, sa isang relasyon, mahirap na siya. Parang mahirap na tayo magtiwala ulit sa Kanya. Pero sabi sa Psalms 46:1, sabi rito, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya ay laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Dito po ay pinapakita nito na ang Diyos ang ating kanlungan at tulong sa panahon ng kahirapan. Kaya pwede tayong magtiwala sa Kanya. Kung nawala man ang tiwala natin sa kapwa natin, magtiwala tayo sa Panginoon at ibabalik niya yun sa atin. And number 3 po, the last one po, is kapag nakafocus tayo sa Diyos, napapalitan ang pagod ng bagong pag-asa. Itong napakaganda, no? Pag yung pagod ka na sa mga alalahanin sa buhay, ang Panginoon ay nandiyan. So wag nating gawin na last option ng Panginoon. So
palaging nasa priority natin. Number one talaga ang Panginoon sa atin. Sabi sa 2 Corinthians 12:9, sabi po dito, sapat ang biyaya ko para sa iyo sapagkat ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Dito po nakikita natin na kahit sa mga kahinaan natin, mas nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Doon tayo pinapalakas niya. Kasi 'di ba pag nahihina tayo, hindi tayo nalulugmok. Nandiyon dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon, nandun binibigyan niya tayo ng lakas. At sabi nga, maghihina man tayo pero hindi tayo madudurog. 'Di ba ganun? Kumbaga, pag natumba ka, tatayo pa rin tayo dahil nandun ang Panginoon. Handa siya mag-extend ng kamay niya para sa atin. So kung tayo man ay nanghihina, napapagod, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil meron tayong Diyos na tinitingala natin. Huwag tayong tumingin sa ibaba, tumingin tayo sa itaas. Nandoon ang Diyos, doon tayo kumuha ng lakas. Meron pa akong isang reflection question po kung sino po ang mauna o na makapagsagot. Meron po tayong prize. Ano po? Ang question ko po ay sa mga sandali na pakiramdam mo ubos na ang iyong lakas, handa ka bang lubos na magtiwala at sumandal sa Diyos kahit na hindi mo pa nakikita ang kasagutan or solusyon? Ulitin ko po, sa mga sandali na pakiramdam mo ubos na ang iyong lakas, handa ka bang lubos na magtiwala at sumandal sa Panginoon kahit hindi mo pa nakikita ang sagot o ang solusyon? Tayo po'y manalangin. Lord, salamat dahil ikaw ang aming lakas at kanlungan. Tinuruan mo kaming magtiwala sa iyo, lalo na sa oras na kami ay pagod at mahina. Punuin mo kami ng bagong lakas at pag-asa sa araw-araw. At sa oras nito, Ama, tinataas po namin, O Diyos, sa inyo ang aming bansang Pilipinas. Pagkalooban mo naway, O Lord God, ng wisdom, integrity at takot sa iyo ang aming ang aming mga leaders, O Lord God. At maging, O Lord God, pagkakaisa o pagkaloob mo, O Lord God, ng pagkakaisa, kapayapaan at katuwiran sa aming bayan, Lord God. Protect us, O Lord God, laban sa corruption, O Lord God, sa mga injustices at sa division. Naway magkaroon ng spiritual awakening at revival ang bansang Pilipinas, O Lord God. And Lord, we declare, Lord God, sa bansang Pilipinas na ito ay para sa iyo, O Lord God. Maghari ang iyong katuwiran, kapayapaan at katotohanan, O Lord God, sa bayan namin, O Lord God. At tinataasin po namin sa inyo, Panginoon, na palakasin mo, O Lord God, ang aming simbahan, O Lord God. Pag-isahin mo ang mga lahat, O Lord God, ng mga leaders, members, O Lord God, na namamahala at nananampalataya, O Diyos. Magbigay ka naway, O Lord God, ng mga panibago, O Lord God, ng mga anointing sa worship, sa prayer, at maging sa discipleship, O Lord God. Ingatan mo rin po, O Diyos, ang bawat mga ministry at palaguin mo ang spiritual, O Lord God, na maturity, O Lord God, ng bawat isa, O Lord God. And we declare, Lord God, na magiging patatagin mo, O Diyos, ang Door of Faith churches, Lord God, especially ang Door of Faith Lunsad, upang maging ilaw at pag-asa sa mundo. Hayaan mo'y magsimula ang revival sa amin, O Diyos. At maging, O Lord God, sa aming community, pinapanalangin po namin na maghari ang kapayapaan at kaligtasan, maging ang pagkakaisa sa aming kapaligiran, na sa ganun, O Lord God, ay magkaroon, O Lord God, ng mas maayos, O Lord God, mas masiglang interrelationship, O Lord God, ang bawat isa, O Lord God. At tulungan mo rin po, O Lord God, ang mga taong dumadaan sa kahirapan, maging sa mga sakit at karamdaman, at yung may mga emotional and spiritual struggles, Lord. At ikaw din po, O Lord God, ang naway gamitin mo rin po, O Lord God, ang mga mananampalataya bilang instrumento ng iyong pagmamahal at kabutihan, O Lord. And we declare, Lord God, na ipagkaloob mo, O Lord God, sa community namin, O Lord God, maging, O Lord God, dito sa Barangay Lunsad, Lord, ang kagalingan, provision, O Lord God, at restoration, O Lord, sa bawat isa, O Lord God. Yes, and then Lord, tinataasin po namin sa inyo ang aming buong pamilya, O Lord God, na palalimin mo, O Diyos, ang pagmamahalan ng bawat isa, O Lord God, na magkaroon, O Lord God, ng respeto at pagkaunawaan, O Lord God, sa bawat tahanan, O Diyos. Ibalik mo ang mga sirang relationship, O Lord God, at patatagin mo, O Lord God, ang mag-asawa, O Lord God. Ingatan mo ang bawat pamilya at palaguin mo, O Lord God, ang spiritual life ng bawat isa sa amin, O Lord God.
At sa oras din ito, Ama, tinataas din po namin sa inyo, O Lord God, ang lahat, O Lord God, ng mga papasok, O Lord God, sa school man, sa trabaho man, O Diyos. Dalahin po namin, O Lord God, traveling mercy po, O Lord God, sa lahat ng mga lalabas, O Lord God, kung paano mo, O Diyos, na iiningatan, O Lord God, na kami nasa loob ng bahay. Ingatan mo rin po, O Lord God, ang mga lalabas, O Lord God, the moment na lalabas sila ng mga pintuan, O Lord God, ingatan mo sila, O Diyos. Ligtas sila, O Lord God, na lalabas, ligtas din po sila, O Lord God, nababalik, O Lord God, at kung paano mo, O Lord God, pinagpala, O Lord God, ang bawat isa sa amin, O Lord God, na lalabas. Ganun din po, O Lord God, pagpapala din po, O Lord God, ang dala nila pag dito sa pag-uwi nila sa bahay, O Lord God. At maging Lord, dalangin po namin sa inyo, spiritual, maging a spirit of retentive memory and the spirit of excellence, O Lord God, ipagkakaloob mo sa aming mga estudyante, O Lord God, na sila, O Diyos, ay ang pag-asa, O Lord God, ng aming bayan, O Lord God. Yes, dalangin din po namin sa inyo, patuloy na kalakasan, O Lord God, ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maging, O Lord God, sa aming mga pastors, O Lord God, kina Pastor Aline, Pastor Dennis, patuloy, O Lord God, na ang kanilang pagpagamit sa inyo, O Lord God, ay magbigay ng kaluguran, O Lord God, sa inyo, O Lord God, at patuloy sila magpagamit, O Lord God, na merong kagalakan sa puso nila, O Diyos. Araw-araw, Lord, renew their strength, O Lord God. Patuloy mo sila, O Lord God, na palakasin, O Lord God, ano man, O Lord God, ang mga problema nila, ang mga problema, ang mga obstacles, O Lord God, araw-araw, Lord. Dalangin po namin sa inyo, panibagong kalakasan, O Lord God, ang pagkaloob mo po sa kanila. Pagkalooban mo rin po sila, O Lord God, ng karunungan na nanggagaling sa iyo, O Lord God, na ang mga bagay, O Diyos, ay ang mga bagay-bagay, O Lord God, mga problema, O Lord God, mga conflicts, O Lord God, or yung mga struggles, O Lord God, ay ito, O Diyos, ay mas lalong magbigay, O Lord God, ng magpapalapit sa inyo, O Lord God, at sila, O Lord God, ay i-refresh mo rin po, O Lord God, at dalahin ko rin po sa inyo, patuloy, O Lord God, na kagalingan sa kanilang kung sila man, O Lord God, nakakadama, O Lord God, na kung may mga karamdaman man sila, O Lord, may mga sakit, Lord, dalahin ko po sa inyo, ang kagalingan, O Lord God, ipagkaloob po rin po sa kanilang provision, O Lord God, at pag-iingat sa kanilang family, Lord God, sa Pascual at sa Tana family, maging sa lahat, O Lord God, ng mga members, O Lord God, ng Door of Faith Lunsad, patuloy na ikaw ang kumilos sa bawat isa sa amin. Palakasin mo kami, O Lord God, araw-araw, Lord. Patuloy mo, O Lord God, na pagyamanin kami, O Lord, sa iyong mga salita, at ito, O Lord God, ipagbigay sa amin ng panibagong lakas, O Lord God. Huhugot kami sa inyo ng kalakasan, O Lord God, ang iyong mga salita, O Lord God, ay magsilbi sa amin, O Lord God, ng living water, O Lord God. Yes, hallelujah, Lord God, dahil ikaw ay mabuti, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, napakabuti mo, O Diyos. At sa araw na ito, Lord God, we declare, Lord, na ikaw, O Lord, ikaw, O Lord God, ay magbigay sa amin ng katagumpayan at kami, O Lord God, ay tagumpay na, O Diyos. At Lord, we declare, Lord God, ng lahat ng mga sakit at karamdaman ay pinagaling mo na ang lahat ng mga problema, O Lord God, ay binigyan mo na ng mga solusyon, O Lord God, and we declare, Lord God, ng aming mga panalangin, O Diyos, ay iyong tinugon na, at ito, O Lord God, ay amin ang natanggap sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, maging sa araw na ito, O Lord God. Sa iyong kapapurihan, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good morning.